So kahapon galing tayo ng Sitio Balagting. So ang pupunta naman natin ngayon ay ang Barangay Cagbulo. So check natin kung kayang abutin ng drone. So tingnan natin yung bagong gawang kalsada. Range natin ngayon ay 100 meters. Galing dito sa pier. So sa right side natin, yan naman ang hubasan dito sa may Barangay Binisitahan. So check natin kung kayang abutin yung Barangay Cagbulo ng maliit nating drone. 280 meters yung distance ng drone natin. 350 meters. So yan, tanaw na tanaw yung yung Barangay Ubo. Range natin 470 meters. So umagang umaga, palipad tayo papunta ng Barangay Cagbulo. Na Balagting. So lagpas na siya ng Balagting. 700 meters galing sa home point. So yan sa gitna ng screen natin, yan ang Barangay Ubo, tapos sa likod naman ang Barangay Cagbulo. Ang Cagbulo. Sa may luok ka mo na. Lain niya siya. Digdinan ka mo sa Ubo. Ang panog. 87% ng battery. Full bars yung signal. Color white. So 1 kilometer yung distance galing dito sa pier. Yan, 1,000. Ano na? 1 kilometer. 1.1 kilometer. So dito sa video natin, di ko na ilalagay yung screen record ng range, tapos yung mga details, para wala nang masyadong sa video natin. So dami kasing nag-request na tanggalin na lang daw. So di ko na isabay. 1.3 kilometers. So kahapon, nung nagpalipad tayo papunta ng Sitio Balagting, dito tayo sa may pier, umabot siya ng 2.6 kilometers yung distance. So ngayon naman, nasa 1.6 pa lang siya. So malapit na siya ng sentro ng Barangay Ubo. So ang target natin ngayon ang Barangay Cagbulo. So try natin kung makikita natin yung bagong kalsada na ginagawa. 1.7 kilometers. Ubo. Ayun mo ba nang abot kang hype na, no? 1.8 kilometers. 1.9. Nabalik mo ang kusa. Oo. Hindi kaya. Kapag sigog pa. Pag nawara ang signal niya, mabalik. Yan ang barangay. Sa hindi di ang ang tinirisan. Yan dyan, no? Ore, yun na ito. Yan sa may Ayan. Ayun eh. Na. Kung matutok. 2.2 kilometers. So yung sa gitna ng screen natin, yan yung nag-landslide dati, yung may mga namatay na residente dito sa Barangay Ubo. Sitio pa ini. Sitio o sentro kang Barangay Ubo? Sintro. Sentro ano? Ayun yung dating sentro. Oo. So ito yung dating pinakasentro ng Barangay Ubo. So simula nung nag-landslide, lumipat na sila dito. So dito sa may right side natin, ay sa left side, yun. Sa may left side, yan na yung bagong sentro ng Barangay Ubo. So makikita dito, ayan, yung mga kabahayan. Diyan na sila lumipat simula nung mag-landslide dun sa dating sentro ng Barangay Ubo. So yan na mismo ang sentro. So 2.7 kilometers yung range natin. Yung battery natin ay 77%. 3 bars yung signal. So ang range ng Barangay Ubo, galing dito mismo sa dulo ng pier,
aabot ng 3 kilometers, yun o. Narinig yung kagulo. Onder yan. Espilahan dyan. Talikod ka na na. Yan ang sentro ng Barangay Ubo. So galing kami dyan nung nakaraan. Sakot mga kagulo. 3 kilometers. So try natin sukatin. Kilometro ang kagulo. Mga 3.3 yata. 3.1 kilometers. 3.2. Butang espilahan. Green. So yan ang kabahayan dito sa Barangay Ubo. 3.3. Ang ubo pira. 3.3 kilometers. Kaligid yan o. Oh, mga sakton ta sa ano, Tahaw. Pilig pala dyan. Nag-uula. 3.5 kilometers. Pwede mo ito malutok na ano duman. So yan o. Yan naman yung paaralan ng Barangay Ubo. So yan yung barangay ng Sitio Balagting. Kagulo na. Nandiyan na yung ayun, yung bagong kalsada sa right side natin. Ini kagbulo na yan, no? Nang kagulo na yan. Nagsakot pa. Gilid ng pasisirin. Digdi, kagbulo na. Ini digdi. So sa right side, ayun na. Ay, shit. Balik na dyan. Balik na? Ha? Ano na, disconnected. Gusto sabihin, pabalik na siya. Ayun nga ni. So aircraft not connected to RC, ibig sabihin, so yung ano ko, 4 bars yung ilaw sa remote control. So kailangan natin mag manual RTH. Kailangan kong pindutin. Balik na dyan. 3.3 pala upuan. Oo. May naglalawang pala yung hindi mo na kinampo. Kasi sumuya. Para ano pa lang. So disconnected yung ano natin, yung aircraft kasi Subat? masyadong maraming punong kahoy tapos natatakpan na ng mga bundok. Kaya ang ginawa natin ay magano lang tayo, manual RTH. So hintayin na lang natin. So ituloy-tuloy ko lang yung recording, screen record. Nakadali ka dito sa pula. Mga gas. So yun, hindi disconnected yung ano, yung remote control natin. 4 bars yung ilaw dito, kulay green dito sa may controller. Pero aircraft not connected to RC. Yan nakalagay dito sa ano, sa may application dito sa cellphone. So hanggang ngayon disconnected pa rin. Hindi ko maano kung saan na parte, pero automatic na yun. Pabalik na siya. Kasi kung disconnected sa remote, yun ang medyo nakakatakot kasi hindi natin alam kung makakabalik siya o hindi. Pero sa ngayon, hindi nagbi-blink yung controller. Ibig sabihin connected yung aircraft natin. So sa susunod, kailangan natin maghanap ng mas magandang location para sa pag long range papunta dun sa Barangay Kagbulo. Pa, konsumo na magay kampusit ang pao. Ano na mga sira dyan sa irarom? Uyan no may mga guhit na itom. Mga dahil man ang tao. Sira lang. Kaya no. Pero pang baga aquarium. Kaya man lugar na buhay ang tao. So naka ilang minutes na tayo. Ayaw ito na pag-isip. So disconnected yung aircraft natin. So magre-return yon dito mismo sa may pier. So hintayin na lang natin yung pagbalik. Sige. So yung ano natin, Dyan ha. yung range papunta ng Barangay Ubo. So di ko napansin kung ano kasi kanina habang tinitingnan namin mga 3.7 yata. 3.5 sakto dun sa sentro ng Barangay Ubo. So ang target sana natin yung ano papunta ng Barangay Kagbulo. So umabot na sana siya. Kaso nung
ikot ng drone, yun nawala bigla yung ano, signal. Kabanganan. Ulang kaya kiniyong Ini bulot. pag straight, pag arog ka no, direktahan, para yung abot niya. Naulang lang kaya. Ano na yun? Puro na yun. Malasan dyan eh. So dito tayo sa may dulo ng pier. Hintayin na lang natin yung pagbalik ng drone natin. Basura. Oh. Sa 3.7 kilometers, di na masama. Kasi ano eh, marami yung nakakaharang ng mga bundok, kaya biglang nawala yung ano, yung signal natin. So nag-disconnect siya 3 bars. So madalas nangyayari to sa akin pag pag full storage na yung cellphone ko. So nakalimutan ko magbura. Dapat pala binura ko yung mga files dito sa cellphone para hindi na full storage kaagad yung cellphone. Pag full storage kasi, anong nangyayari? Nagdi-disconnect yung application. Pero yung drone hindi nagdi-disconnect dun sa controller. Ano yan? Yan na. Yung sa ano lang, sa application. Karen? May subad ko ano? Sinurok. So kung mag-auto return siya, bali ang ano niya ay dito mismo sa may pier ang landing niya. Wala pa. Connected yung remote control 4 bars. Yun yung may cross yun yan paatras. Line ano naan, blackout na yan. Kasi inabutan. Oo. Kabanganan talaga kang. Dumasa mo, nagpalayag ako, hali dumasa mo hanggang Biton. Saan ka? Dumasa Kawit. 7 kilometers. Okay yun mo. Inabutan. Wala siya kiulang, duro-diretso lang talaga, wala kilipod. Hindi may ito hapon do. Diyan ito mabalik sa So hanggang sa ngayon wala pa akong idea kung asa na yung location ng drone natin. Kasi aircraft not connected to RC ang nakalagay sa cellphone ko. So madalas to mangyari pag full storage yung cellphone ko. Nakalimutan ko eh. Dapat pala kanina, kagabi kasi nag-edit ako kagabi. Hindi ko nabura yung mga files na inedit ko. So ngayon tinitingnan ko yung yung drone kong pabalik na ba. Kasi wala tayong idea pag ganitong aircraft not connected to RC. So ang gagawin natin ay maghihintay na lang tayo hanggang sa dumating yung drone natin, hanggang sa maglanding. So 4 bars yung ilaw dito sa remote control. So ibig sabihin connected. Kasi pag nagbi-blink yung controller natin, ibig sabihin disconnected yung drone. So hindi siya nagbi-blink. Solid 4 bars ang ilaw ng ating controller. So ibig sabihin connected yung drone natin. So pabalik na siya. Kasi nag-manual RTH na lang ako. So madalas mangyari dito sa mga drone, minsan i-disconnect sa apps pero sa remote hindi, kaya hindi siya magkukusang hindi siya kusang babalik. So kailangan pag hindi disconnected sa controller, dapat i-manual RTH natin. Pa! Sabitan ko nga sa yata. Pang ko lamang. Wala pa. Hintayin natin. Hindi pa tayo ng pwesto. Uli na oh. So ito, nakabalik na siya. So yan, nakabalik na siya. So 3.7 kilometers, nag-disconnected sa application,
So naghintay na lang ako na mag auto return, pero hindi nag auto return kasi connected sa controller. So ang ginawa ko, nag manual RTH na ako. So yan, kabalik siya dito sa ano, kabalik siya dito sa pier. So ang battery niya 2 bars. Solid 2 bars. Ano, shout out sa mga tropa natin. Makabalik siya 2 bars yung tirang ano, battery natin. Solid. Solid talaga ang Mini 3. So sa susunod mag long range tayo, pero hanapin natin ang magandang pwesto para mapunta natin yung Barangay Cagpulo. Kayang kaya pa kasi 2 bars pa yung tira. So nakaabot siya ng Barangay Cagpulo. So ngayon, isa sa mga idea na ibibigay ko lalo na sa mga beginners. So pag nag-disconnect sa application yung aircraft or yung drone nyo, tapos solid yung ilaw dito, yung 4 bars na ilaw solid, hindi nagbi-blink, ibig sabihin connected yung drone nyo. So pag nag-disconnect sa application, hindi yan mag-auto return. So wag nyong hintayin na mag-auto return siya. Ang gawin nyo, press nyo kaagad yung RTH button. So babalik siya. Pero pag hinintay nyo lang, hindi yan mag-RTH kasi connected sa controller. So mag-auto return lang ang drone natin pag nag-blink ito na mga ilaw dito sa controller. So ibig sabihin pag nag-blink siya, disconnected sa aircraft, mag-activate yung RTH niya. Pero pag solid yung ilaw niya dito, ibig sabihin connected, hindi siya mag-RTH. So wag nyo nang hintayin na mag-RTH, mag-manual RTH na kayo pag ganyan. Kasi pag disconnected sa apps, yung iba ang akala mag-auto return yung drone. Hindi. Pag disconnected lang sa apps tapos connected sa controller, ibig sabihin hindi siya mag-RTH. Kaya kailangan mag-manual RTH.